balikan natin tong latest interview ni Sara. Sabi niya kasi, nung daw siya ang Deputy Secretary 2022, alam niya daw yung korupsyon ni Zaldico doon sa mga laptops. So, panahon po ni Digong yon nung pinurchase yun. Alam mo pala. Pero bakit ka nanahimik? Sabi mo, nag-imbestiga ka. Bakit hindi mo sinampahan ng kaso? Bakit walang termination? Walang, sabi mo nag-imbestiga pero hindi ako naniniwala. Kasi kung may pag-iimbestiga yan, masasampahan mo ng kaso. Sasampahan mo ng kaso at aalisin sa pwesto, 'di ba? Kasi yan, pag nalaman po yan, ibinulgar mo, meron pong proseso na gagawin diyan ang ating gobyerno. Pero ano ginawa mo? Nanahimik ka. Para ka rin tatay mo no? Ang daming alam na korupsyon pero nanahimik, walang investigasyon, walang sinampahan ng kaso at walang inalis sa pwesto. Ngayon sinasabi mo, nung DepEd secretary ka, walang utos, walang order from PBBM. Ikaw ang DepEd secretary, ikaw dapat na magplano, di ba? Pinagmamalaki niya, idea niya daw lahat ng ginawa niya sa DepEd. So pinagmalaki niya pa talaga, kaya pala dumagsak ang ang edukasyon sa panahon niya. Nagkagulo-gulo po ang mga teachers. And ang sabi niya pa, wala daw direct governance, wala daw direction ang gobyerno natin at ang mga departamento at mga agency. Di wow. Ganon din si Honasan, wala daw siyang nakikitang tulong na dumarating. Kagaya nung nangyari daw sa Cebu na lindol. Wow naman. Di yata nagre-research itong si Honasan. So, magagaling pala kayo. Nung ikaw ay Senator Honasan, ano ba ang nagawa mo? Wala di ba? Tumambay ka lang, parang kang Silito Lapid. Tumambay ka lang. Pinapasahod ka namin. Pareho kayong magaling ni Sara, di sana nagpresidente na lang kayo. Total, pareho kayong matalino, pareho kayong magaling. Kayo na ang magaling. Kayo na po ang magaling. Sige. Kayo na magpresidente, pero tapusin niyo yung termino ni PBBM, ha? Total, magagaling naman kayo. Good luck sa 2028.